Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 801, ang bangkay ay inilipat. Matagal nang naghanda ang Dark Blood Mage para sa paghihiwalay ng kaluluwa at laman ng Blood Royal. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang pilak na liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Blood Royal Mary, at ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa matinding sakit. Ang proseso ng pagkuha ng kaluluwa mula sa pisikal na katawan ay walang alinlangan na masakit. Gayunpaman, upang sakupin ang laman ng Blood Progenitor Cain at makakuha ng mas malakas na lakas, ang Blood Royal Mary ay handa na kumuha ng panganib. Matapos ang 12 paghinga, mahinang bumagsak ang katawan ni Blood Royal Mary sa lupa. Nakapagtataka, ito ay naging mainit at buhay na bangkay, ngunit walang kaluluwa. Ang 3 Bloodline Marquises ay nagmamadaling lumapit at magalang na tinulungan ang pisikal na katawan ni Blood Royal Mary na bumangon. Kamahalan. Kamahalan, ayos ka lang ba? Nang walang kakayahang makakita ng mga espiritu, naisip nila na may nangyaring hindi inaasahan nang makita nilang bumagsak ang Blood Royal. Huwag kayong matakot, mga Panginoon ko. Magaling ang kamahalan. Ang kanyang kaluluwa ay umalis na sa kanyang orihinal na katawan. Ngumiti ang Dark Blood Mage at tumangala. Nakikita niya na pagkatapos umalis ang kaluluwa ni Blood Royal Mary sa kanyang pisikal na katawan, lumutang ito patungo sa laman ng Blood Progenitor Cain. Sa susunod na sandali, ito ay sumanib dito. Ang dating walang buhay na laman ni Cain, na muling nagkaroon ng siglang ngunit kulang sa isang tiyak na espiritualidad, ay biglang gumalaw ng mga mata nito. 4 na pares ng mataba na pakpak sa likod nito ang pumapagaspas ng ilang beses. Sumilay sa mukha nito ang nakakatakot at excited na ngiti. Napakalakas ng puwersa. Ang Blood Royal Mary, na ngayon ay may sariling mga pakpak, ay naikuyom ang kanyang mga kamao at napabulala sa pananabik na may mahinang boses. Sa isang bagong katawan, natural na nagbago ang kanyang vocal cords, na binago ang kanyang boses mula sa medyo kaakit-akit na tono tungo sa madilim at magaspang na tono. Kamahalan. Mangyaring huwag masyadong excited. Ang ritual ng dugo ay patuloy pa rin, at ang katawan ng Blood Progenitor ay hindi pa ganap na nakakabawi ng pinakamataas na lakas nito. Ang Dark Blood Mage ay nagpaalala at nagpayo sa isang napapanahong paraan. Naiintindihan ko. Tumango si Blood Royal. Bagamat hindi niya maiwasang aipakpak ang kanyang mga pakpak, hindi siya gumagalaw ng walang ingat. Ang mga galami sa tuktok ng globo ng dugo ay patuloy na nagpasok ng kakanyahan sa katawan na ito. Pakiramdam niya ay patuloy na tumataas ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na natutulog sa hindi mabilang na mga taon ay unti-unting nagising. Binabati kita, kamahalan, sa matagumpay na pag-agaw sa katawan ni Blood Progenitor Cain. Sa ilalim ng pamumuno ng iyong kamahalan, ang ating henerasyon ng bloodline ay tiyak na aabot sa rurok nito. Ang kahihiyan na minsang dinala sa atin ni Ricardo ay mauubos ngayon. Ang 3 bloodline Marquises ay lumuhad sa lupa, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at panatisismo. Ramdam din nila ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ni Blood Progenitor Cain. Ito ay isang napakalaking kapangyarihan na madaling durugan sila. Ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang kamahalan. Samantala, sa loob ng Bloodline Ancient Domain sa labas ng higanteng globo ng dugo. Naramdaman ng malalakas na individual sa nascent soul mid-stage o mas mataas ang chi at kapangyarihan ng dugo sa loob ng kanilang mga katawan na unti-unting nawawala. Ang chi at blood essence na minsang nagbigay sa kanila ng malaking kapangyarihan ay naging isang uri ng pagpapakain. Walang nakakaalam kung ang kanilang sariling kakanyahan ay mauubos din pagkatapos ng lahat ng chi at kapangyarihan ng dugo ay sinipsip ng tuyo. Sa kaso ni Ricardo, grabe ang ekspresyon niya. Sinubukan niyang makawala sa kontrol ng kapangyarihang iyon. Ngunit nakita niyang imposibleng gawin iyon. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa ritual ng dugo. Ang pinagmulan nito ay ang Laws of Heaven's Path na iniwan ng Blood Progenitor Cain sa lugar na ito. Ito ay isang bagay na hindi kayang labanan ng mga taong nasa kanilang mababang antas. Damn it! Galit na nagmura si Ricardo. Sa sandaling ito, kumpara sa iba, ang kanyang sitwasyon ay mas mapanganib.
Ang iba ay hindi sigurado kung ang kanilang sariling kakanyahan ay maubos pagkatapos ng kanilang chi at kapangyarihan ng dugo ay sinipsip na tuyo. Pero alam ni Ricardo, ito ay sa bloodline ancient domain na ito, hindi siya masyadong nakaka-absorb ng chi at blood power. Kaya't ang kaunting chi at kapangyarihan ng dugo ay matagal nang sinipsip na tuyo. Ngayon, pakiramdam niya ay parang kumukulo ang kanyang dugo, na patuloy na inaalis ng maruming kapangyarihang iyon. Kumalat sa buong katawan niya ang pakiramdam ng unti-unting panghihina. Nadama ni Ricardo na kung magpapatuloy ito, malapit na siyang masugatan ng husto sa kanyang kaibuturan at kalaunan ay mamamatay habang ang kanyang dugo at laman ay ganap na natuyo. Isang nakakalason na ritual. Makikita ko ba ang aking katapusan dito ngayon? Ang puso ni Ricardo ay napuno ng ayaw. Sa desperasyon, sinubukan niyang gamitin ang sarili niyang kaluluwa para tumawag at makipag-usap sa natitirang kaluluwa ng Dragon Ancestor. Sa kasamaang palad, dahil 2 beses na siyang tinulungan ng Dragon Ancestor noon, tila ang kanyang sigla ay talagang nasira ng husto, at siya ay napunta sa hiwalay upang gumaling. Matagal na tawag ni Ricardo, ngunit walang tugon mula sa kabilang panig. Sa kritikal na sandaling ito, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap sa loob ng higanteng globo ng dugo. Sa tuktok ng parang pyramid na altar, pinanatili ng Dark Blood Mage ang blood ritual at soul contract formation. Pinagmasdan din niyang mabuti ang antas ng pagsasanib sa pagitan ng kaluluwa ni Blood Royal at bangkay ni Cain sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Gayunpaman, hindi niya napansin na may kaluluwang tahimik na lumalapit sa sandaling ito. Lumutang na ito sa tuktok ng altar. Sa sumunod na segundo, ang kaluluwang ito ay nanginginig ng ilang beses habang nagpadala ng sumanib sa bangkay sa tabi ng Blood Royal Mary at nawala sa isang iglap. Nakapagtataka, sumanib ito sa orihinal na katawan na pag-aari ni Blood Royal Mary. Nasa panganib si Master. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Lihim na sabi ng kaluluwa ni Summer sa sarili. Habang nakalagay ang kanilang soul contract, ramdam niya ang kawalan ng pag-asa at pagkabalisa ni Ricardo sa kanyang puso. Habang gumagalaw siya, nakuha niya ang atensyon ng 3 Bloodline Marquis na umaalis sa dating bangkay ni Blood Royal. Agad silang nagpakita ng matinding pagdududa. Ang Dark Blood Mage ay lalong natulala, ang kanyang mga mata ay dilat na may ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi makapaniwala. Makukumpirma niya na malinaw na umalis ang kaluluwa ni Blood Royal sa kanyang katawan. Ang katawan na ito ay isang bangkay lamang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bangkay na ito lumipat. Paano kaya ito mamatay? Bastos. Lumakas ang layunin ng pagpatay kay Summer. Sa galit na sigaw, sumugod siya papunta sa Dark Blood Mage. Alam niya na siya ang Dark Mage ng bloodline na ito ay responsable sa pagpapanatili ng ritual ng dugo. Kailangan niya itong patayin ng mabilis para matulungan ang kanyang amo sa panganib. Kabanata 802, Pagkagambala ng Ritual. Kamahalan. Hindi siya kamahalan. Naramdaman ni Dark Blood Mage ang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na nagmumula kay Summer, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Biglang may na-realize siya. Ngunit huli na. Isang figurang mahigit 2 metro ang taas ang humakbang pasulong, isang kamay na may pulang dugong mga kuko ang humawak sa leeg ni Dark Blood Mage, pinatahimik siya. Ang Dark Blood Mage ay bihasa sa iba't ibang magic ng dugo, ngunit mahina ang kanyang mga kakayahan sa malapitang labanan. Sa kabilang banda, ang Blood Royal ay nagtataglay ng pinakamataas na lakas ng nascent soul late stage. Kahit na kontrolado lang ni Summer ang katawan na ito at hindi niya lubos na may palabas ang kanyang kapangyarihan, mas mataas pa rin siya sa Blood Mage sa malapitang labanan. Basag. Sa tunog ng pagkabasag ng leeg ni Dark Blood Mage, ang kanyang katawan ay nanlambot at walang buhay, nakahiga sa lupa. Kamahalan. Ikaw. Namutla ang mukha ng isa sa mga bloodline duke sa nakita. Ang isa pang duke ay mapilit na sumigaw, hindi siya kamahalan. Atake. Patayin mo siya. Mabilis. Bago pa man matapos ang mga salita, 3 bloodline dukes ang sabay-sabay na umatake kay Summer. Emph.
Malamig na bumantong hininga si Summer, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata habang kinakaharap niya ang mga pag-atake ng tatlong duke. Nararamdaman niya na ang kanyang kapangyarihan ay lubos na nahihigit sa kanila. Boss! Sa sandaling ito, sa pagkamatay ni Dark Blood Mage, isang tiyak na enerhiya ang biglang bumagsak at nagkalat. Ang Rainbow, na nag-uugnay sa higanteng Blood Sphere at ang sakripisyo sa Bloodline Ancient Domain ay agad na nawala. Ang kapangyarihang gumagapos sa lahat ay agad na pinakawalan. Ang kulay dugong globo ay unti-unting naglaho. Parang bula, nawala ito sa manipis na hangin. Maaari tayong lumipat. Sa wakas makakagalaw na tayo. Damn it! Natapos na ba ang masamang ritual na ito? Buhay pa tayo. Napuno ng mga bulalas at tinig ng kaluwagan ng hangin. Ang mga nabubuhay pa ay nanatiling buhay sa sandaling ito. Gayunpaman, sa pagkaputol ng ritual ng paghahain ng dugo, ang mga nakabalot sa mga dugong kakon at nasa bingit ng kamatayan, tulad ng Purified World Prince, ay mabilis na namatay at naging walang buhay na mga bangkay. Sa isang sandali, maging sina Emerson at Noah mula sa Lachi Fire Security Group, ang mga nakaligtas mula sa Purifying World Ecclesiarchy, o ang mga tao mula sa Wolfman Prince o Thousand Birds Gate, lahat sila ay tumigil sa kanilang pakikipaglaban sa isa't isa. Lahat ng mata ay napalingon sa parang piramide na altar. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, kaluwagan, galit, puot, at iba't ibang emosyon. Huwag kang masyadong magalak. Ang ritual ng paghahain ng dugo ay hindi pa natapos. May hamarang. Maliban kung papatayin natin ang instigator, hindi lubusang malulutas ang krisis. Dapat mamatay ang lahat sa Bloodline Ancient Domain na ito. Itigil ang pag-aaway sa isa't isa at pumunta sa altar para patayin ang Blood Royal at ang muling nabuhay na Blood Progenitor. Patayin muna sila, pagkatapos ay ayusin ang aming mga hinaing. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang umalangaw sa pandinig ng lahat. Pagkababa ng boses, nanguna si Ricardo at sumugod sa altar sa itaas. Sa sandaling ito, mayroon na siyang hula tungkol sa nangyari. Summer, ikaw ba? Napaisip si Ricardo. Dahil sa biglaang pagkaputol ng ritual ng paghahain ng dugo ay agad niyang naisip kung may kinalaman ba ito sa kaluluwa ni Summer. Kung ito ay ginawa ni Summer, tiyak na lubhang mapanganib siya ngayon. Kung ito man ay Blood Royal Mary at iba pang makapangyarihang mga individual sa bloodline o ang potensyal na muling nabuhay na Blood Progenitor, lahat sila ay malamang na madaling patayin si Summer. Oo. Patayin mo muna ang pasimuno. Atake. Nagpalitan ng tingin sina Emerson at Noah at sumunod na malapit sa likod ni Ricardo kasama ang kanilang mga kapatid na Lachi Fire Security Group. Ang mga nakaligtas mula sa Purifying World Ecclesiarchy, pati na rin ang mga miyembro mula sa Wolfkin Tribe at Sun Moon Sect, ay nagtinginan sa isa't isa at sa huli ay piniling sumakay sa altar. Walang gustong maranasan ang pakiramdam na muling naubos ang kanilang puwersa sa buhay. Ang pagpatay sa pasimuno ay talagang ang pangunahing prioridad. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanilang mga lakas ay lubhang nabawasan. Ang ritual ng paghahain ng dugo ay sumipsip ng malaking halaga ng kanilang puwersa sa buhay, na naging dahilan upang ang ilan ay bumaba pa sa isang pangunahing cultivation realm. Ang mga orihinal na nasa Nascent Soul Late Stage ay nasa Nascent Soul Early Stage na lang ngayon o kahit nasa Golden Core Late Stage lang. Ang mga nasa Nascent Soul Middle at Early Stage ay bumagsak sa Golden Core Stage nang walang exception. Samantala, sa isang tagong sulok nitong sirang lugar, nakahinga ng maluwag ang Dragon Wake at One Eye, kasama ang kanilang makapangyarihang mga subordinate, sa sandaling ito. Noong una, sila ay nagplano na samantalahin ang kaguluhan na dulot ng Lachi Fire Security Group at ang magkakasamang pagkawasak ng tatlong pangunahing puwersa bago gumawa ng kanilang hakbang. Gayunpaman, nasaksihan nila ang hindi kapani-paniwalang lakas ni Ricardo na nagdulot sa kanila ng pagkagulat at hindi nakahanap ng angkop na pagkakataon para mag-atake. At pagkatapos ay bigla silang nakaramdam ng hindi makagalaw. Nadama ng Dragon Wake at ng iba pang mga eksperto sa o sa itaas ng Nascent Soul Middle Stage na naubos din ang kanilang puwersa sa buhay. Dragon Wake, dapat ba tayong kumilos?
Nag-aalalang tanong ni Juan ay kay Dragonwyck. Ngumisi si Dragonwyck, anong nagmamadali? Dahil narito tayo upang umani ng mga benepisyo, manatili tayo. Tingnan natin kung paano nangyayari ang mga bagay. Oo, boss. Pakiramdam ko, kung matagumpay na nabuhay muli ang katawan ng blood progenitor na iyon, baka hindi na natin mahawakan ang napakaraming tao. Oo. Baka mamatay tayong lahat dito. Obserbahan muna natin. Kung ang mga bagay ay pumunta sa timog, tayo ay umatras. Gagawa tayo ng paraan para makaalis sa maldita na lugar na ito. Samantala, sa ibabaw ng altar, isang payat na figure na mahigit 2 metro ang taas ay nakipag-away na sa 3 bloodline dukes. Sa ilang mga galaw, pinalipad sila ni Summer. Ngunit sa sandaling ito, habang ang higanteng globo ng dugo ay nawala, ang mga pulang galami na iyon ay nawala din. Ang Blood Royal Mary, na sabik na umaasang lumakas sa prosesong ito, ay biglang naramdaman na biglang naputol ang kanyang kapangyarihan. Ito ay nag-iwan sa kanya ng parehong desolated at galit na galit sa sukdulan. Ikaw kasi. How dare you steal my body and interrupt my ritual? Papatayin kita. Mamatay. Ang boses ni Blood Royal Mary ay naging magaspang at mababa, puno ng walang hangganang hinanakit at layuning pumatay. Sa isang iglap, ang kanyang 4 na pares ng mga pakpak ng laman ay kumikislap habang nagdadala siya ng napakatinding aura ng panganib at inaatake si Summer. Ang ritual ng paghahain ng dugo ay pilit na naputol, at ang pisikal na katawan ng blood progenitor ay hindi pa ganap na nakaka-recover sa kanyang pinakamataas na estado. Dahil dito, ang Blood Royal Mary ay nagtanim ng matinding puot kay Summer. Kabanata 803, binibigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sinasamantala ang sitwasyon, kinuha ni Summer ang shell na ibinuhos ng Blood Royal at agad na umabot sa isang antas na maihahambing sa tuktok ng yugto ng nascent soul. Gayunpaman, sa harap ng nagbabantang Blood Royal Mary, si Summer ay natakot pa rin sa napakalaking kapangyarihan ng kanyang kalaban, na nakakaramdam ng takot. Mamatay. How dare you steal my physical body and wasak my plans? Puputulan kita. Kinokontrol ng kaluluwa ni Blood Royal Mary, ang pisikal na katawan ni Cain Devil ay naghagis ng suntok kay Summer. Buong lakas na lumaban si Summer, at agad na nagbanggaan ang dalawa. Boom! Sa mahinang tunog, ang dating kakilakilabot na pisikal na katawan ng Blood Royal Mary ay tila marupok sa harap ni Summer. Ang tag-araw ay pinalipad, ganap na walang pagtatanggol. Ang kanyang kanang braso, na nakipag-away, ay napunit, na may laman at dugo na bumukas. Nag-spray ng dugo mula sa bibig niya. Gaya ng nabanggit kanina, nang muling nabuhay ang bangkay ni Cain, ang lakas nito ay maihahambing na sa kalagitnaan ng yugto ng Void Reclusion. Matapos ang ritual ng paghahain ng dugo ay nagaganap ng ilang panahon, ang pisikal na katawan ni Cain ay unti-unting lumakas. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang katangian lamang, ito ay maihahambing na sa huling yugto ng Void Reclusion. Ito ay dahil din sa kawalan ng kakayahan ni Blood Royal Mary na ganap na ilabas ang mga tunay na kakayahan ni Cain, tulad ng mga batas ng pagpatay. Kung hindi, ang isang solong strike ay maaaring madaling mapuksa si Summer, na maihahambing sa tuktok ng yugto ng nascent soul. Gayunpaman, naramdaman ni Summer na ang pisikal na katawan na nakuha niya ay nagkaroon ng malaking pinsala. Talaga bang nangyayari ito? Kakakuha ko lang ba ng pisikal na katawan mula sa isang nawawalang kaluluwa para lamang harapin ang agarang pagkawasak? Pinilit ni Summer ang mapait na ngiti. Pakiramdam niya ay maaari siyang patayin anumang oras. Ang kanyang mga mata ay likas na tumingin sa ilalim ng altar. Kung ang kanyang panandaliang pagmamay-ari ng isang pisikal na katawan ay makagambala sa ritual ng paghahain ng dugo at matiyak ang kaligtasan ng kanyang amo, kung gayon, sulit ito. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Summer, na halata sa kanyang mga mata ang pagkagulat at pagkamadalian. Guru, hindi. Huwag kang lalapit. Sa sandaling ito, isang figure na nababalot ng malabo na dilaw na ilaw at kumakaluskos na may kuryenteng sumugod sa altar na parang kidlat. Sa kanilang mabituing mga mata, isang malamig na lamig ang kumikislap. Naglabas ng aura ng pagpatay ang tao.
Nang makita ang payat na figure na mahigit 2 metro ang taas, ang layunin ng pagpatay ni Ricardo ay agad na nakalok sa Blood Royal Mary na ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang isip, ang Blood Royal Mary ay ang instigator. But then, as Ricardo and Summer locked eyes, biglang nanlamig ang ekspresyon niya. Ikaw si Summer. Napuno ng pag-aalinlangan si Ricardo at mabilis na may naisip sa kanyang isipan. Swish! Sa sandaling ito, ang tatlong Bloodline Dukes ay sabay-sabay na umatake kay Ricardo. Samantala, ang isa pang figure na higit sa 3 metro ang taas na may 4 na pares ng mataba na mga pakpak sa likod nila ay patuloy na umaatake kay Summer. Ang matinding puot at kalupitan na nagmumula sa kanila ay nagpapansin kay Ricardo. Master, pipigilan ko siya. Pumunta ka. Ang Blood Royal Mary ay agarang sumigaw kay Ricardo, hindi pinapansin ang sarili niyang mga sugat na may mga sugat sa balat at mga bali ng buto sa kanang braso. Matapang niyang hinarap ang totoong Blood Royal. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Ricardo na mapagtanto na itong Blood Royal Mary na nasa harap niya ay si Summer talaga. Boss! Ang isang malakas na puwersang saway ay agad na nagpa-atres sa tatlong Bloodline Dukes habang sinasalakay nila si Ricardo. Kasabay nito, isang puwersa ng pagsipsip ang kumilos kay Summer, na direktang hinayla patungo sa Ricardo. Pagkatapos, inabot ni Ricardo at hinayla si Summer sa likod niya. Siya mismo ang nagpakawala ng malamig na buntong hininga at matapang na hinarap ang tunay na Blood Royal Mary. Sa sandaling ito, sinakop ng Blood Royal Mary ang katawan ng Blood Progenitor. Ang kanyang buong katawan ay nakatayo sa mahigit 3 metro ang taas, at 4 na pares ng matabang pakpak sa kanyang likod ang nagmukha sa kanya na isang demonyo. Tunay na karapat-dapat sa hitsura ni Cain Devil. Ang kanyang mga kamay ay balingkinitan na may matangkad na pulang mga kuko na kahawig ng mga talim ng dugo. Ang kanyang matatalas ng ngipin ay nakausli sa kanyang bibig, na nagbibigay sa kanya ng isang napakasamang hitsura. Ibang-iba ang imaheng ito sa mapang-akit na hitsura ni Blood Royal Mary noon. Parang gabi at araw. Klang! Sa isang tunog ng metal na nagsasalpukan sa isa't isa, ang itim na curved hook ni Ricardo ay bumangga sa malanil na divine weapon ng Blood Royal. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Ricardo at napilitang umatras. Sa daan, nabangga pa niya si Summer, dahilan para gamulong ito sa ilalim ng altar. Lumingon sa likod si Ricardo at gumaan ang pakiramdam. Summer, go! Isama mo sina Emerson at Noah at umalis ka sa altar na ito. Bilasan mo. Pagkatapos lamang ng isang sagupaan kay Blood Royal Mary, dumudugo ang braso ni Ricardo sa kanyang balat at nanginginig ng husto. Kahit nasa kanyang myriad forms realm physique at sa tulong ng rich soil unyielding form divine ability, hindi niya nakayanan ang direktang banggaan sa pisikal na katawan ni Cain. Walang makakatakas. Hahaha. Sa sandaling ito, ang Blood Royal Mary ay tumawa na parang demonyong hari. Boom! Sa susunod na sandali, hinampas niya ang kanyang kamay, at isang pulang dugong anino ng kuko ang bumagsak sa isang lugar sa itaas ng altar. May lumabas na purple portal na kumukonekta sa kasalukuyang bloodline domain. Lahat ng kabilang sa bloodline, pumasok sa ancient bloodline domain. Patayin silang lahat para sa akin. Ang puso ni Blood Royal Mary ay napuno ng matinding pagnanasa sa dugo. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na umaakyat mula sa ibaba ng altar, ang kanyang mga mata ay napuno ng makapal na hangarin na pumatay. Ang mga taong ito ay dapat na mga sakripisyo para sa kanya. Ngayon na sila ay pansamantalang nakatakas sa kamatayan at nang ahas na kasuhan siya. Whoosh! Sa sandaling matapos siyang magsalita, sunod-sunod na lumipad ang mga figurang may laman na pakpak sa ancient bloodline domain. Para silang mga paniki na uhaw sa dugo. Ang mga pumasok ay pawang mga eksperto sa itaas ng ranggo ng bloodline viscount. Sa pangunguna ng tatlong bloodline docs, inatake nila si Emerson at mga grupo tulad ng Wolfkin Tribe at Thousand Shadow Sect na nakarating na sa kalahati ng altar. Sa sandaling ito, matalim na tinitigan ng Blood Royal Mary sina Ricardo at Summer. The next second, she looked at Ricardo with a strange smile on her face.
Tila nagdadala ito ng hangin ng pang-akit at kaakit-akit, ngunit ngayon ay lumilitaw ito sa mabangis na mukha ni Cain, na nagpapatinggil sa anit ng mga tao. Ricardo, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Lumuhad ka ngayon, sumuko sa akin sa ilalim ng aking mga paa, sumumpa ng katapatan sa akin sa hinaharap, at maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay at gawin kang aking alagang hayop. Ang mga salita ni Blood Royal Mary ay isang pagtatangka na akitin si Ricardo. Gayunpaman, ang magaspang at malalim na boses na iyon ang nagpakibot sa mukha ni Ricardo. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa kanya at nagtanong sa malalim na boses, "Ikaw ba ay Blood Royal Mary?" "Tama na yan. Ako ito. Naramdaman mo na ba ang aking kapangyarihan at lakas? I have to admit na talagang hinahangaan kita. Kaya, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hanggat tinutulungan mo akong patayin ang kaawa-awang taong ito at lumuhad para magpasakop sa akin, ililigtas ko ang iyong buhay." Kabanata 804, dapat naging bulag ako. Patayin, tiyak na magiging isang pumatay. Ngunit ang papatayin ay ikaw. Malamig na sabi ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya patungo sa kasalukuyang Blood Royal. Lumuhad at sumuko sa kabilang partido. Imposible yun. At ang pagpatay kay Summer ay mas imposible. Ito ay isang hanggal na desisyon. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay mamatay ka. Mabangis na umungal si Blood Royal Mary. Sa isang kisap mata, muli siyang nakabangga ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, si Ricardo ay muling pinalipad ng Blood Royal, na nagluwa ng isang subaw ng dugo sa hangin. Kinuha ng Blood Royal Mary ang katawan ni Cain, nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang late-stage na void reclusion practitioner. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring labanan ni Ricardo sa sandaling ito. Walang katumbas na suntok. Hahaha, mamatay ka. Ilang beses na tumawa ng disdain ang Blood Royal at mabilis na lumapit sa lumilipad na Ricardo. Sa sandaling iyon, kinagat ni Summer ang kanyang labi, ibinaba ang kanyang braso, at tumayo sa kanyang harapan. Sumipa siya patungo sa Blood Royal, sinusubukang pigilan ang kanyang pag-atake. "Ikaw asong babae, umalis ka sa daan." Sa harap ng pag-atake ni Summer, casual na ikinaway ni Blood Royal Mary ang kanyang kamay at pinalipad siya. Ang dibdib at tiyan ni Summer ay natatakpan ng nakakakilabot na mga sugat. Maaari pang ang makita ng isa ang kanyang mga laman loob. Tinusok siya ng kuko ng Blood Royal sa dibdib at tiyan. Pagkalapag sa lupa, namutla ang mukha ni Summer, walang anumang kulay. Tumingin siya kay Ricardo na may mapait na ngiti at sinabing, "Guro, naisip ko na sa pagkuha ng katawan na ito, matutulungan kita. Hindi ko inaasahan na magiging napakawalang kwenta ko." Umiling si Ricardo. "Hindi naman sa inutil ka. Napakalakas lang ng kalaban. Hehe. Hindi ko inaasahan na ang lakas ng pangit na nilalang na ito ay talagang maihahambing sa isang eksperto sa void reclusion. Hindi kami tugma sa kanya, natural lang." Nang matapos siyang magsalita, mas naging mabangis at nakakatakot ang ekspresyon ni Blood Royal Mary. "Bastos! How dare you insult me, the Royal? Puputulan kita at lalamunan ang iyong laman at dugo." Nang marinig na tinawag siya ni Ricardo na pangit, agad na nagalit si Blood Royal Mary. Swish! Sa sumunod na segundo, nag-transform siya sa isang malabo at inabot ang isang kamay kay Ricardo. Umindayog si Ricardo at sumulpot na para bang nasugatan na ng husto ng kalaban. Pagharap sa pag-atake ng Blood Royal, nakatayo siya doon na parang wala man lang reaksyon. Pumikit pa siya. Tila alam niyang wala siyang kalaban-laban at sumuko na sa pagtutol, naghahanda na hintayin ang pagdating ng kamatayan. Nang makita ito, bahagyang bumagal ang takbo ng Blood Royal. Sa totoo lang, ang pagpatay kay Ricardo ng ganito ay parang medyo boring sa kanya. Ang lalaking Prayosha na ito ay minsang nagdulot ng kaguluhan sa kanilang buong bloodline at pinilit siya, ang marangal na Bloodline Empress, na gumawa ng mga kompromiso. Ngayong nasaksihan na niya ang sarili niyang napakalakas na lakas, hindi niya matanggap na tumanggi pa rin itong sumuko at nanatiling mapanghamon. Kung papatayin siya nito ng ganoon lang, hindi ba magiging madali para sa kanya?
Sa pag-iisip na ito, bahagyang binawasan niya ang lakas ng kanyang pag-atake. Ang kanyang mga kuko ay nagbago mula sa pagpuntirya sa lalamunan ni Ricardo hanggang sa pagpuntirya sa kanyang balikat. Nagpa siya ang Blood Royal Mary na huwag paganahin muna ang taong ito sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanyang mga paa at pagkatapos ay dahan-daang pahirapan siya para sa kasiyahan. Guru. Nang makitang tila sumuko na si Ricardo, napasigaw si Summer sa kawalan ng pag-asa. Gusto niyang magpumiglas at bumangon, ngunit ang matinding sugat sa kanyang dibdib ay humadlang sa kanya na gawin iyon. Bumagsak siya pabalik sa lupa. Gayunpaman, nang malapit ng dumaong ang pag-atake ni Blood Royal Mary sa Ricardo, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Buzz! Isang malakas na puwersa ng laman ang umahan mula sa kanya, na umaakit sa Blood Royal Mary patungo sa kanya. Walang gaanong epekto ang puwersang ito sa Blood Royal Mary, na maihahambing sa isang late-stage na void reclusion practitioner. Bahagya lamang nitong pinabilis ang kanyang mga pag-atake ng halos isang palad ang lapad. Pero para kay Ricardo, sapat na. Splat! Nangyari ito sa isang iglap. Nang malapit nang tumusok ang matatalas na kuko ni Blood Royal Mary sa laman ng balikat ni Ricardo, isang itim na curved hook din ang tumusok sa kanyang bisig. Matapos mabawi ang katawan ni Cain, kontrolado ito ni Blood Royal Mary at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang late-stage na void reclusion expert. Ngunit ang lakas na ito ay hindi puro pisikal na lakas. Sa pagbawi ng katawan na ito, ang malakas na enerhiya ng dugo ay lumundag din sa loob ng katawan ni Cain. Pinahintulutan nito ang Blood Royal Mary, na kumokontrol sa katawan na ito, na magkaroon ng mabigat na kapangyarihan na maihahambing sa isang late-stage na void reclusion expert. Sa madaling salita, kung isa sa alang-alang lamang ang pisikal na lakas ng katawan ni Cain, ito ay nasa antas din ng myriad forms. Ito ay katulad ng pisikal na lakas ni Ricardo. Sa makatuwid, sa ilalim ng katulad na mga pangyayari, ang mga pag-atake ni Ricardo ay maaaring ganap na makalusot sa depensa ng Blood Royal Mary. Sa sandaling ito, ang itim na hubog na kawit ay mabangis na tumusok sa bisig ni Blood Royal Mary at dumaan pa dito, nakakabit sa kanya. Bastos! Ang Blood Royal Mary ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw habang siya ay medyo galit na galit. Samantala, pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at sumilay sa kanyang mukha ang isang masasamang ngiti. Nagtagumpay siya. Sa wakas ay sinamantala niya ang pagkakataong saktan siya ng itim na curved hook. Sa pamamagitan nito, mapipigilan ang kanyang lakas. Iikot niya ang mga mesa. Gayunpaman, tulad ng matagumpay at bahagyang mapang-asar ng ngiti ay lumitaw sa mukha ni Ricardo, agad itong natigil sa kinatatayuan. Splat! Mahigpit na ikinuyom ng Blood Royal Mary ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo at direktang tumusok sa kanyang collarbone. Pagkatapos, binuhat niya ito ng buo. Si Ricardo ay mukhang maliit kumpara sa kanyang napakataas na figure na mahigit 3 metro ang taas. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Pakiramdam niya ay walang epekto sa Blood Royal Mary ang black curved hook, na hindi matatalo laban sa Purified World Prince at iba pa. Dahil sa kapangyarihan niya ay nawalan pa rin ng pag-asa si Ricardo. Anong nangyayari? Ano ang nangyayari? Ang itim na curved hook ay malinaw na tumusok sa laman at dugo ni Blood Royal Mary, ngunit hindi nito mapigilan ang kanyang kapangyarihan. May limitasyon din kaya ang epekto ng black curved hook. Sa isang iglap ay lumubog ang puso ni Ricardo sa bangin. Tapos na. Pakiramdam niya sa pagkakataong ito ay ganap na siyang natapos. Ang kanyang huling trump card at pagtitiwala ay walang kabuluhan sa harap ng isang pag-iral na maihahambing sa isang late-stage na void reclusion practitioner. Ricardo, sipsipin ko lahat ng dugo sa katawan mo. Ginagalit mo talaga ako. Ang Blood Royal Mary ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang matutulis na pangil ng vampira ay kumikinang sa malamig na liwanag. Pagkasabi niya nun, mas hinigpitan niya pa sa bibig niya si Ricardo. Nakatutok ang matutulis nitong pangil ng vampire sa kanyang carotid artery. Guru. Hindi. Nanghina ang mga mag-aaral ni Summer nang makita ang eksenang ito. Si Ricardo ay pilit na nagpumiglas at umatake ng buong lakas, ngunit tila walang saysay sa harap ni Blood Royal Mary. Bastos ka.
Bastos ka talaga. Dapat naging bulag ako noong pinili kita bilang kahalili ko. Bakit ang dali mong mamatay? Nakakaranas ka ng panganib kada ilang araw. Ang divine power na kagagaling ko lang ay mauubos na dahil sa iyo. Ricardo ka bastard. Sa sandaling ito, sa loob ng kaluluwa ni Ricardo, umalangaw ang isang tinig na puno ng matinding galit at hinanakit. Ang galit at galit na ito ay malinaw na nakadirekta sa kanyang sarili. Ngunit natuwa si Ricardo. Ninuno ng dragon. Ninuno. Sa wakas. Nagising ka na. Kabanata 805, Collision of Laws of Heaven's Path. Dragon Ancestor Soul, may pakiramdam ng dalamhati. Si Ricardo ay parang pilyong bata na mahilig manggulo kahit walang gaanong kakayahan. Sa totoo lang, nais talaga ng kaluluwa ng Dragon Ancestor na huwag nang pakialaman ang inapo na ito. Ngunit maaari ba talagang walang pakialam? Umaasa pa rin ito na maaaring lumaki si Ricardo at hayaan itong bumalik sa mundong ito balang araw. Ninuno ng dragon. Ninuno. Ninuno. Iligtas mo ako. Mamamatay na ako. Sa sandaling ito, walang pakialam si Ricardo sa kanyang dignidad at reputasyon. Agad siyang humingi ng tulong sa Dragon Ancestor Soul. Malamig na umungol ang Dragon Ancestor Soul. Sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ang biglang sumabog mula kay Ricardo, na dating hawak ni Blood Royal Mary at walang panlaban. Ang puwersang ito ay ang kakanyahan at pagpapakita ng enerhiya ng kaluluwa, kahit na nalampasan ang pisikal na pagtitiis ni Ricardo. Buzz! Ang lakas ng Blood Royal Mary, na maihahambing sa huling yugto ng Void Reclusion, ay direktang itinulak palayo ng puwersang ito. Ang kanyang mga kuko na tumusok sa clavicle ni Ricardo ay pumutol sa kanyang collarbone at kinuha ang isang piraso ng kanyang laman at dugo. Ang kanyang mahigit 3 metrong taas na katawan ay direktang itinulak palayo ng puwersa. Ano ito? Mukhang nalilito ang Blood Royal Mary. Nagulat din si Summer, tapos na puno ng excitement. Master, may trump card pa ba? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ricardo ay naging pattern ng yin-yang, na naglalabas ng malakas na presyon. Sa harap ng pressure na ito, nakaramdam ng panginginig ang Blood Royal Mary. Sa sumunod na segundo, naglabas din ng itim at puting liwanag ang mga kamay ni Ricardo, na bumubuo ng mga kuko na mabilis na gumalaw. Sa ilalim ng paggalaw ng mga kamay ni Ricardo, isang Tai Chi yin-yang isda ang unti-unting nagkatotoo. Sa sumunod na segundo, itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at ang isda ng yin-yang ay naglabas ng kakaibang pagbabago habang lumilipad ito patungo sa Blood Royal Mary. Ang bilis ng yin-yang fish ay hindi mabilis, ngunit natuklasan ng Blood Royal Mary na hindi niya ito maiiwasan, nakaramdam ng panlalamig. Sa buong Bloodline Ancient Domain, ang kapangyarihang kumakatawan sa Laws of Heaven's Path of Slaughter na tila kumakalat sa bawat pulgada ng espasyo ay tila nabalisa ng yin-yang fish na ito. Ang kapangyarihan ng mga batas ng pagpatay na umapaw pagkatapos ng kamatayan ng Blood Progenitor kay Yin ay agad na natipon. Sa isang kisap mata, ito ay naging dugong kamay na kumakatawan sa mga batas ng pagpatay at hamampas sa yin-yang isda. Ang kapangyarihang kinakatawan ng kamay ng dugo na ito ay tiyak na hindi maihahambing sa embryonic na anyo ng mga batas na naiintindihan ni Ricardo. Ito ay tunay na kapangyarihan, hindi lamang isang embryonic form. Gayunpaman, ang kamay ng dugo na ito ay agad na nawasak at nawala ng mahawakan ang isda ng yin-yang. Ito ay naging maliliit na kulay dugo na snowflake-like fragment at nakakalat sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos, ang isda ng yin-yang ay dumaong sa Blood Royal Mary nang walang anumang hadlang. Sa sumunod na segundo, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad. Ang katawan ni Blood Progenitor kay Yin, na nanembalik na ang sigla at hindi kapani-paniwalang puno, ay mabilis na nalante sa harap ng mga mata ng lahat. Mabilis na hamina ang walang kapantay na aura na iyon. Hindi. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hindi. Ang Blood Royal Mary ay nagpakawala ng gulat at desperado na dagandong. Sa wala pang 10 paghinga ng oras, ang laman at dugong asensya na nakapaloob sa katawan ni Kai Yin ay ganap na nawala at naglaho sa kawalan. Ang matambok na kalamnan ay naging balat at buto.
Bumaba ang mga pakpak ng laman sa kanyang likod. Boom! Pagkatapos, parang gumuhong bundok, nahulog siya sa lupa. Sa sandaling ito, lumutang din ang kaluluwa ni Blood Royal Mary sa katawan ni Cain. Gusto niyang bumalik sa orihinal niyang katawan at labanan si Summer para makontrol. Gayunpaman, siya ay tinamaan ng isang walang laman na pag-atake mula kay Ricardo, at ang kanyang kaluluwa ay nakakalat sa purong enerhiya ng kaluluwa, na pagkatapos ay hinihigop at isinama sa kaluluwa ng Dragon Ancestor bilang pagkain. Ang kaunting enerhiyang ito ng kaluluwa ay mas mababa kaysa sa halagang binayaran ko para sa paglipat sa pagkakataong ito. Ricardo boy, pinahirapan mo talaga ako this time. Sa susunod na gumaling ako, sino ang nakakaalam kung gaano katagal? Bago iyon, kahit na makaharap ka ng panibagong krisis at talagang malapit ng mamatay, hindi na talaga kita matutulungan. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag pa ulit-ulit na ilagay ang iyong sarili sa panganib at hanapin ang kamatayan. Kung hindi, walang makakatulong sa iyo muli. Nakipag-ugnayan ang Dragon Ancestor's Soul sa kaluluwa ni Ricardo. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding hinanakit at kawalang kasiyahan. Malinaw, talagang dumanas siya ng malaking pinsala upang mailigtas si Ricardo sa pagkakataong ito. Mapait na ngumiti si Ricardo sa kanyang puso at mabilis na sumagot, "Naiintindihan ko, Dragon Ancestor. Bata ka. Noong nagmamakaawa ka kanina, tinawag mo akong Nuno. Ngayong maayos na ang lahat, tinawag mo akong Dragon Ancestor ng pormal. Ikaw talaga ay isang walang puso at walang utang na loob na maliit na bagay. Alam mo ba kung anong uri ng presyo ang ibinayad ko para gamitin ang kapangyarihan ng mga batas para iligtas ka?" Galit na tanong ng Dragon Ancestor. Ang kapangyarihan ng mga batas. Ang yin-yang fish na pinakawalan mo, iyon ba ang kapangyarihan ng mga batas? Tanong ni Ricardo. Oo. Ito ay isang pag-atake na ginawa ng kapangyarihan ng mga batas. Ang kamay ng dugo na lumaban sa akin ay isang pag-atake din na ginawa ng mga batas ng pagpatay na iniwan ng dating may-ari ng domain na ito. Seryosong sabi ni Dragon Ancestor. Oh, parehong banggaan ang kapangyarihan ng mga batas. Bakit madaling nasira ng iyong yin-yang isda ang kamay ng dugo? Nanlamig ang ekspresyon ni Ricardo habang nagtatanong. Sa puso niya, nabigla siya. Bagamat mayroon na lamang akong natitirang kaluluwa, mayroon pa rin akong kamalayan sa sarili. Ang dating may-ari ng domain na ito ay nag-iwan lamang ng kaunting kapangyarihan ng mga batas pagkatapos ng kamatayan. Paano ito maihahambing sa aking kapangyarihan ng mga batas na inilabas sa pamamagitan ng pag-ubos ng aking enerhiya sa kaluluwa? Higit pa rito, ang kinokontrol ko ay ang pinakamakapangyarihang spatial-temporal na batas sa Laws of Heaven's Path sa mundong ito. Natural na nahihigitan nito ang mga batas ng pagpatay. Anong nakakagulat dyan? Ang tono ng Dragon Ancestor ay may bahid ng pagmamataas. Mga spatial-temporal na batas. Nang inag ang kaluluwa ni Ricardo. Oo. Ang yin-yang fish ngayon ay isang hakbang na tinatawag na reversal of yin and yang, na mabilis na makakapagpabalik sa taong natama nito pabalik sa kanilang estado 15 minuto na ang nakalipas. Pero anak, masyado pang maaga para sabihin ko sa iyo ang lahat ng ito ngayon. Kung ganoon, mabilis na kolektahin ang mga kulay dugong snowflake na naiwan pagkatapos ng pagkawasak ng mga batas ng landas ng langit. Ang mga ito ay mga fragment na magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo sa hinaharap. Maikling paliwanag ng Dragon Ancestor at saka pinaalalahanan si Ricardo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw sa isip ni Ricardo ang mga eksena ng reaksyon ni Blood Royal Mary matapos tamaan ng yin-yang fish. Ang katawan na iyon na nanambalik ang sigla at hindi kapani-paniwalang puno ay mabilis na nalanta. Kaya lumalabas na ang Dragon Ancestor ay gumamit ng mga spatial-temporal na batas upang ibalik ang estado ng katawan na iyon pabalik ng 15 minuto. Tunay na karapat-dapat na tawaging reversal of yin at yang. Ang mga spatial-temporal na batas ay napakahimala. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ricardo ang tunay na lakas ng Dragon Ancestor. Kabanata 806, Kabayaran.
Sa isip ni Ricardo, bagamat misteryoso at makapangyarihan ang Dragon Ancestor, hindi pa niya talaga naiintindihan ang konsepto noon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, tunay niyang nasaksihan ang kapangyarihan ng ninuno ng dragon. Ang Dragon Ancestor ay aktwal na nagmamay-ari ng kontrol sa Law of Chaos, at maaari pang ang gawin ang estado ng isang tao na parang umuurong ang oras. Kasabay nito, hindi niya maiwasang magtaka, gaano kalakas ang maalamat na ninuno ng Broken Pulse Sect, ang Celestial Emperor Demon Youth, na nagawang patayin ang Dragon Ancestor noong sinaunang digmaan at nag-iwan lamang ng bakas ng kanyang kaluluwa. Gaano kalakas ang Celestial Emperor Demon Youth ng Broken Pulse Sect? Anak, nagbayad ako ng hindi pa nagagawang presyo sa pagkakataong ito, gamit ang Laws of Heaven's Path para iligtas ka. Paano mo ako pinaplanong bayaran? Sa sandaling ito, muling umalingaw-ngaw ang boses ng Dragon Ancestor. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at awkward na sinabi, Dragon Ancestor, ako ay mababa ang katayuan at umaasa sa iyo para sa lahat. Ano ang maaari kong ibigay bilang kabayaran? Hindi. May something ka. Sabi ng Dragon Ancestor. Oh, ano ito? Tanong ni Ricardo na may pagtataka. Naaalala mo ba ang oras na iyon sa kuweba ng Ghost Plaque Sect nang hinukay mo ang pulang-pula na kristal na iyon mula sa Bloodthirsty Vampire Tree? Tanong ng Dragon Ancestor sa malalim na boses. Nang banggitin ang Crimson Crystal na iyon, may bakas ng kasakiman sa emosyon nito. Oo, naalala ko. Sagot ni Ricardo. Hiniling ng Dragon Ancestor ang Crimson Crystal noon, ngunit hindi ito ibinigay ni Ricardo sa kanya. Ngayon, muli itong dinala ng Dragon Ancestor. Itago mo itong ligtas para sa akin. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Papayag ka ba sa kabayarang ito? Tanong ng Dragon Ancestor. Sa pagkakataong ito, buong pusong pumayag si Ricardo. Kung hindi dahil sa napapanahong tulong ng Dragon Ancestor, talagang nasa panganib siya. Napuno ng pasasalamat si Ricardo sa ninuno ng dragon. Tungkol naman sa Crimson Crystal, hindi alam ni Ricardo ang partikular na gamit nito at hindi niya ito kailangan. Mabuti. Naayos na. Siguraduhin mong itago sa akin ang Crimson Crystal na iyon. Ingatan mo sarili mo. Naubos ko na ang aking diwa at hindi ko na magagawang gumising at tulungan ka kahit 1 taon o higit pa. Mag-ingat at huwag maghanap ng kamatayan muli. Sabi ng Dragon Ancestor at unti-unting nakatulog. Sa huling tono nito, may bahid pa rin ng hinanakit at inis kay Ricardo. Tila na ang paggamit ng kapangyarihan ng batas ng oras at espasyo sa pagkakataong ito ay tunay na nagdulot ng pinsala dito. Sa susunod na sandali, habang ang kaluluwa ng Dragon Ancestor ay umatras, ang kapangyarihan ng kaluluwa na ipinagkaloob kay Ricardo ay nawala din. Agad na hamina ang aura ni Ricardo. Sa sandaling ito, napuno ng dugo ang katawan ni Ricardo. Ang mga pinsalang dulot ng Blood Royal Mary kanina, na sinamahan ng sandali ng kontrolin ng kaluluwa ng Dragon Ancestor ang kanyang katawan, ay lumampas sa kasalukuyang pisikal na pagtitiis ni Ricardo. Puno ng hiwa at pasa ang katawan ni Ricardo. Ang pakiramdam ng pagod na tumatagos mula sa kanyang kaluluwa hanggang sa kanyang laman ay halos bumagsak sa lupa at mahimatay si Ricardo. Mabilis na pinulot ni Ricardo ang mga pira-piraso ng Laws of Heaven's Path sa lupa, natatakot na siya ay mahimatay at mawala ng kayamanang ito. Kahit na ang Dragon Ancestor ay nagsabi na ang mga fragment na ito ng Laws of Heaven's Path ay may malaking pakinabang sa kanya. Paanong hindi sila seseryosohin ni Ricardo? Sa sandaling ito, sa ibaba, ang Lachi Fire Security Group, Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, at Thousand Birds Gate ay nakikibahagi lahat sa isang labanan-laban sa Bloodline. Wala nang pakialam si Ricardo sa kanila ngayon. Guru, ayos ka lang ba Master? Mabilis na lumapit si Summer na may pag-aalala at pag-aalala matapos masaksihan ang lahat noon. Pareho siyang nagulat at nag-aalala sa kanyang nakita. Una, ganap na kontrolado ni Blood Royal Mary si Ricardo, pagkatapos ay biglang nagpakawala ng yin-yang fish na nabangga ng kamay ng dugo. At pagkatapos, ginawa niyang walang buhay na bangkay ang makapangyarihang Blood Royal Mary.
Ang kapanapanabot na mga pagliko at pagliko sa pagitan ay nagparamdam kay Summer na mas nasasabik kaysa sa kanyang sariling muling pagsilang sa pamamagitan ng pagmamay-ari. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Umiling si Ricardo. Bago siya nawalan ng malay, tumingin siya kay Summer at may naisip. Summer, alam mo ba na ikaw na ngayon? Blood Royal Mary. Kilala mo ba ang tatlong bloodline dukes mula sa dati sa altar? Patayin sila at itigil ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa bloodline. Utos ni Ricardo sa malalim na boses. Nag-aalala siya na baka magdusa sina Emerson at Noah. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Summer nang mapagtanto niya ang ibig niyang sabihin at tumango. Naiintindihan ko, Master. Mabuti. Umaasa ako sa iyo. Ingatan mo rin ang sarili mo. Pagkasabi ng mga katagang ito ay pumikit si Ricardo at diretsyong nawalan ng malay. Kung ordinaryong pinsala lang, maaaring gamitin ni Ricardo ang Energy Primordial Technique ng Dragon para pagalingin ang sarili. Hanggat hindi siya mamamatay, hindi masisira ang kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang lumitaw ang Dragon Ancestor at gumamit ng Soul Power para kontrolin ang kanyang katawan, ito ay ganap na lumampas sa kanyang mga limitasyon. Maging ang kaluluwa ni Ricardo ay dumanas ng epekto at pinsala. Sa sandaling ito, hindi niya talaga kayang tiisin. Samantala, nagpatuloy ang isang matinding labanan sa kalagitnaan ng napakalaking mala-pyramid na altar. Sa ilalim ng pamumuno ng tatlong bloodline dukes, hawak nila ang isang ganap na kalamangan laban sa pinagsamang puwersa ng tatlong malalaking kapangyarihan at ang Lachi Fire Security Group. Pagkatapos ng lahat, ang kabuuang lakas ng pakikipaglaban ng tatlong bloodline dukes ay maihahambing sa mid-nascent soul stage experts. Ang mga eksperto sa bloodline sa antas ng duke ay katumbas ng mga eksperto sa Golden Core. Para naman kay Emerson at sa kanyang grupo, kasama sina Wolfman Prince at Raven God mula sa Thousand Shadow Sect, ang kanilang kasalukuyang lakas ay mula sa kalagitnaan hanggang sa huling yugto ng Nascent Soul. Ang pag-abala sa ritual ng paghahain ng dugo kanina ay isang tagumpay na. Natural na nabawasan ang kanilang lakas. Bukod dito, sa loob ng Bloodline Ancient Domain na ito, ang mga eksperto sa Bloodline ay hindi na natatakot sa sikat ng araw. Boom! Sa sandaling ito, isa sa mga nakaligtas na Wolf Tribe Elders ay sinampal sa dibdib ng isang Bloodline Duke, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang dibdib habang lumilipad siya pabalik. Aw! Napaungol si Wolfman Prince nang makita ito. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang pilitin ang tatlong umaataking Bloodline Dukes at sumugod upang buhatin ang Wolf Tribe Elder bago tumalikod at tumakas. Kabanata 807, Nagpanggap bilang Blood Royal. Tribong Wolfkin, sumunod ka sa akin. Bilasan mo. Noong una, napagkasunduan nilang singilin ang altar at sabay napatayin ang instigator. Gayunpaman, sa sandaling ito, natagpuan ng Wolfman Prince ang kanyang sarili na nabigla at direktang binuhat ang nasugatang Wolf Tribe Elder upang umatras. Nakita ito ng iba pang nakaligtas na eksperto mula sa Wolfkin Tribe, na humigit kumulang 100, at mabilis na sinundan ng Wolfman Prince sa isang mabilis na pag-atras. Sa panig ng Purifying World Ecclesiarchy, sa pagkamatay ng Purified World Prince at ng Four Knights of Dawn, nagkalat sila ngayon at walang pinuno. Nang hamina ang kanilang lakas at nasaksihan ang kapangyarihan ng Bloodline, pati na rin ang pag-atras ng Wolfkin Tribe, ang mga nakaligtas mula sa Purifying World Ecclesiarchy ay tumakas din. Nakita ng Raven God at Raven Demon ng Thousand Shadow Sect na wala ng pag-asa ang sitwasyon at hindi sila tugma sa pangkat ng Bloodline. Pinili rin nilang tumakas. Para sa mga miyembro ng Awakening Dragon Mercenary Corps na nagtatago sa anino at nagmamasid, mas imposible para sa kanila na magpakita ng kanilang sarili sa oras na ito. Tiningnan ni Dragonwake ang sitwasyon sa kalagitnaan ng altar na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Fair na rin. Hayaan mong mamatay si Noah at ang kanyang hanggal na Lachi Fire Security Group dito. Mabuti na lang, hindi natin kailangang personal na kumilos. Sa sandaling ito, habang ang mga tao mula sa iba pang tatlong pangunahing puwersa ay mabilis na umatras,
mayroon lamang si Emerson at isang dosina o higit pang mga kapatid mula sa Lachi Fire Security Group na naiwan sa larangan ng digmaan, nakatingin sa pagkubkob ng bloodline at umaakyat patungo sa tuktok ng altar. Hindi sila umatras dahil alam nilang nandoon sa taas si Ricardo. Ang Wolfman Prince at ang iba pa ay maaaring makatakas sa init ng labanan, ngunit hindi nila magawa. Inilagay ni Ricardo ang kanyang sarili sa panganib na pumasok sa sinaunang dumi ng bloodline para sa kanila, kaya paano nila siya iiwan? Kahit na kailangan nilang mamatay kasama si Ricardo ngayon. Pagkatapos ng lahat, dahil nakulong sa sinaunang dumi ng bloodline na ito, malamang na mamatay sila sa madaling panahon. Swish! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang payat at kaakit-akit na figure ang biglang tumalon pababa mula sa tuktok ng altar. Pagkatapos mag-transform sa isang vampira, dalawang pares ng mataba na pakpak ang kumalat mula sa kanyang likuran, na nagpapalabas ng isang aura ng kamahalan at pagkahumaling sa dugo. Nang makita ang figurang ito, naramdaman nina Emerson at Noah, na nagpupumilit na kumapit, lalo pang lumubog ang kanilang mga puso. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang figurang ito na humahanggos patungo kay Emerson ng napakabilis. Agad namang nagbago ang mukha ni Emerson. Nakaharap na siya sa isang bloodline duke at nasugatan ng husto matapos ang patuloy na pag-atake nito. Mukhang mas malakas pa ang bloodline na babaeng ito kaysa sa bloodline duke. Kung sasalakayin siya, Guru Emerson, sige ka muna. Napabuntong hininga si Emerson at tumingin sa direksyon ng tuktok ng altar. Sa kasamaang palad, hindi niya makita ang figure ni Ricardo. Sa sandaling ito, naramdaman ng bloodline duke na nakikipaglaban kay Emerson na may sumugod sa kanya mula sa likuran at lumingon ang kanyang ulo upang makita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ikaw, hindi ka. Naging hindi sigurado ang ekspresyon ng bloodline duke nang makita niya itong Blood Royal sa harap niya. Splat! Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga kuko ni Summer ay tumusok na sa kanyang dibdib, na direktang dumurog sa kanyang puso. Nang makita ang eksenang ito, si Emerson, na nawalan na ng pag-asa, ay nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Napatulala siya. Ano ang nangyayari? Ang makapangyarihang babaeng bloodline na biglang lumitaw ay talagang nakapatay ng isang dalubhasang eksperto sa bloodline. Magkampi tayo. Bulong ni Summer kay Emerson habang sumusugod siya patungo sa isa pang bloodline duke sa susunod na segundo. Sa isang kisap mata, tumalsik ang dugo. Ang ulo ng bloodline duke na iyon ay pumailanglang sa langit. Ang Blood Royal Mary, na nasa tuktok ng Nascent Soul late stage, ay gustong pumatay ng isang duke na katumbas ng Nascent Soul mid stage habang nasasangkot sa kaguluhan. Napakadali lang nito para sa kanya. Nang lumitaw si Summer sa likod ng huling duke, nakita niya itong nahihirapan laban kay Dagger at Noah. Pinipigilan ng isang tao sina Dagger at Noah hanggang sa hindi na sila makahinga. Sa sandaling ito, tila may naramdaman itong duke at biglang tumalikod sa gitna ng kanilang matinding labanan. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay isang matalim na pako na mabilis na lumalaki sa kanyang mga mag-aaral. Splat! Agad na tumusok ang pako sa lalamunan ng duke, dahilan para nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ikaw, hindi ka, kamahalan. Mayroon na ba ang kamahalan? Hindi. Hindi pwede. Bago pa man siya makatapos magsalita, biglang huminto ang boses niya nang tumusok si Summer sa kanyang lalamunan. Alam ng tatlong bloodline dukes ang nangyari sa altar noon. Naisip nila na pagkatapos ng Blood Royal Mary na kunin ang katawan ng progenitor ni Cain, madali niyang haharapin ang hindi kilalang tao na nagnakaw sa katawan ng Empress at si Ricardo na minsan ay nagdulot ng kaguluhan sa bloodline. Pero hindi nila inaasahan na bagamat hindi na nila nakitang muli si Ricardo, hindi naman namatay ang hindi kilalang tao na ito. Sa halip, bigla siyang sumulpot at walang awang inatake sila. Maaaring ang Blood Royal ay nagkaroon na. Hindi. Paano ito naging posible? Sa isang estado ng ayaw, takot, at pagdududa, ang bloodline duke na ito ay nawala ng malay. Sa sandaling ito, pagkatapos patayin ni Summer ang tatlong duke,
Ang kanyang boses ay may pahiwatig ng kamahalan habang inutusan niya ang lahat ng eksperto sa bloodline na huminto sa pakikipaglaban. Dapat sabihin na sa loob ng bloodline, ang Blood Royal Mary ay tunay na isang hindi mapag-aalinlanganang reyna. Bagamat hindi nila naiintindihan kung bakit gustong pigilan sila ng reyna sa pagpatay sa mga powerhouse na ito ng tao, ang mga dukes at counts of bloodline na ito ay masunurin pa ring tumigil. Sa sandaling ito, lahat mula sa Lachi Fire Security Group ay lubhang nasugatan. Napuno sila ng dugo at nasa bingit ng pagbagsak. Ilang kapatid pa nga ang namatay. Kasama si Ricardo, may mga orihinal na 15 tao. Ngayon, 11 na lang ang natitira. Bukod dito, ang mga nakaligtas ay malubhang nasugatan din. Sa loob ng sinaunang domain ng bloodline, unti-unting bumaba sa ilalim ng abot-tanaw ang isang paglubog ng araw na may bahid na pulang halo. Ang buong domain ay nahulog sa kadiliman. Sa gitnang lugar ng sinaunang domain, kung saan nakatayo ang isang parang piramide na altar, nanatili itong nababalot ng misteryo at kakaiba sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa sandaling ito, sa paanan ng altar, ang 11 grupo nina Emerson at Noah ay nagbabantay sa lahat ng direksyon na may pagbabantay sa kanilang mga mukha. Umupo roon si Summer, naramdaman ang kapangyarihan at mga pagkakaibang nakapaloob sa katawan na ito na orihinal na pagmamay-ari ng bloodline. Nakikibagay siya sa bagong pisikal na anyo na ito. Para sa mga makapangyarihang eksperto sa bloodline, sinunod nila ang utos ni Summer at iniwan ang sinaunang domain na ito ng bloodline sa pasukan sa itaas ng altar. Kabanata 808, Paghahanap ng pambihirang tagumpay. Sa ngayon, gumaling na ang mga sugat ni Summer sa kanyang dibdib at tiyan. Kung ito ay dahil taglay niya ang pisikal na katawan ng Blood Royal, nalikas na may makapangyarihang mga kakayahan sa pagbabagong buhay, kung gayon ang kalagayan ni Emerson at ng iba pa ay maaaring ituring na kahanga-hanga. Sila, na orihinal na malubhang nasugatan, ngayon ay lumitaw na masigla sa kabila ng kanilang mga punit na damit at mga mantsa ng dugo. Ang lahat ng kanilang mga sugat ay ganap na gumaling. Simple lang ang dahilan, ginamit ni Ricardo ang Dragon's Energy Primordial Technique para pagalingin sila. Halos 4 na oras nang walang malay si Ricardo at nagising sa hapon ng araw ding iyon. Gayunpaman, pagkatapos pagalingin si Emerson at ang iba pa, hindi siya agad umalis sa Bloodline Ancient Domain. Sa halip, pinili niyang sumilip dito. Matapos patayin at makuha ang kapangyarihan ng mag-ama ng pamilya Neal, pansamantalang naabot ni Ricardo ang antas ng maagang yugto ng Nascent Soul. Naantig na niya ang pakiramdam ng Nascent Soul Realm. Sa pamamagitan ng mga nakaraang labanan at pakikibaka, pati na rin ang pagligtas mula sa mga kamay ni Blood Royal Mary, nakakuha si Ricardo ng ilang mga insight. Kung hindi ngayon, kailan pa siya masisira? Bukod dito, kahit na walang gaanong masaganang espiritual na enerhiya sa Bloodline Ancient Domain, nagbigay pa rin ito ng kakaibang kalamangan para kay Ricardo. Ang mga tao at iba't ibang nilalang dito ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan. Ang iba't ibang anyo ng enerhiya gaya ng malevolence, death energy, blood energy, yin energy, at corpse energy ay tumagos sa domain na ito. Nagbigay ito ng mahusay na mga kondisyon para sa pagpapakita ng lahat ng pagbubuo ng enerhiya. Naka-cross-legged si Ricardo doon, at ang lahat ng anyo ng enerhiya sa loob ng Bloodline Ancient Domain ay nabago sa pinakadalisay na espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng Manifestation of All Energies Formation, na pumapasok sa kanyang katawan. Dahil naintindihan na ang kapangyarihan ng kamatayan at pinakipot ang namumuong kaluluwa, si Ricardo ay walang anumang mga bottleneck. Ang kanyang lakas ng chi refinement ay mabilis na umunlad mula sa huling yugto ng Golden Core hanggang sa rurok ng huling yugto ng Golden Core. Pagkatapos, nagpatuloy siya patungo sa pagpasok sa Nascent Soul Realm. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, kasalukuyang lumalabas si Ricardo. Pinuprotektahan siya nina Emerson, Summer, at ng iba pa. At mula sa malayo, ilang pares ng mata ang nakatutok sa direksyon ng altar. Matapos mag-imbestiga saglit, tahimik silang umalis ng walang bakas. Nang gabing iyon, sa loob ng kastilyo kung saan nakabase ang Awakening Dragon Mercenary Corps. Sa sandaling ito,
nagtipon dito ang mga miyembro ng Wolfkin Tribe, Thousand Birds Gate, at Purifying World Ecclesiarchy survivors. Dragonwake, Wolfman Prince, Raven God, Raven Demon, pati na rin ang pinakamataas na ranggo na judge mula sa Purifying World Ecclesiarchy bukod sa Purified World Prince at ang 4 na knight, lahat ay nakaupong magkasama. Pagkatapos ng seremonya ng paghahain ng dugo, sa mga taong naroroon, ang pinakamataas na antas ng lakas ay bumagsak sa antas na maihahambing sa huling yugto ng Golden Core. Bagamat ang maruming kapangyarihan na nagmula sa Laws of Heaven's Path sa pamamagitan ng pagpatay sa Bloodline Ancient Domain ay nawala, napanatili pa rin nila ang kapangyarihang nakuha nila mula sa dugo at chi. Siyempre, hindi na madaragdagan ang kanilang lakas kapag nakikisali sa kapwa pagpatay. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang mga kinatawan mula sa lahat ng 4 na paksayon ay maaaring maupo ng mapayapa. Dragonwake, nag-imbestiga kami. Ang mga tao mula sa Bloodline ay umalis na. Ngayon, ang grupo lang nina Emerson at Noah ang nasa paanan ng altar na iyon. Hindi ko inaasahan na mabubuhay pa sila. Sa sandaling ito, ilang eksperto mula sa Awakening Dragon Mercenary Corps ang nag-ulat pabalik sa Dragonwake pagkatapos bumalik. Oh, si Emerson at ang iba pa ay buhay pa. At umalis na ang Bloodline. Nang marinig ito, hindi napigilan ng mga kilay ni Dragonwake na kumunot. Nalilito siyang nag-isip, baka may nangyari sa mga tao ng Bloodline ng biglaan, kaya umalis sila sa Bloodline Ancient Domain. Kung hindi, talagang walang posibilidad na mabuhay sila. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, naging malamig ang ekspresyon ni Dragonwake habang nagtanong, nga pala, paano si Ricardo? Hindi namin alam. Hindi namin siya nakita. Umiling ang tao at tapat na sumagot. Naka-cross-legged si Ricardo doon. Hindi siya matutuklasan sa malayo. Baka patay na si Ricardo. Kung tutuusin, ang mayabang na iyon ang unang sumugod sa altar noon. Malakas na nag-isip si Dragonwake. Sa oras na ito, sunod-sunod na bumalik ang mga miyembro ng Wolfkin Tribe, Thousand Birds Gate, at Purifying World Ecclesiarchy mula sa labas. Iniulat nila ang kanilang mga natuklasan sa kani-kanilang mga pinuno. Ito ay katulad ng sinabi ng mga eksperto mula sa Awakening Dragon Mercenary Corps. Alam ng lahat ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang Bloodline Ancient Domain ay hindi na isang lugar para manatili tayo. Ang labasan ay malamang sa altar na iyon. Ano sa tingin mo? Sabay tayo. Patayin si Emerson at ang grupo ni Noah at pagkatapos ay umalis sa isinumpang lugar na ito. Tanong ni Dragonwake sa malalim na boses. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, tumanggaw si Wolfman Prince na may bakas ng puot sa kanyang mukha. Eksakto. Bago umalis, dapat nating patayin ang mga Prayosha na iyon. Marami sa aking mga katribo ang namatay sa kanilang mga kamay. Malamig ding sinabi ng Raven God, na buo na ang puot. Siyempre kailangan natin silang patayin. Bukod dito, malamang na nasugatan sila ngayon. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang mag-strike. Hahaha. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumingin si Raven God kay Dragonwake at nagtanong, leader ng Dragonwake, dati ka bang kasosyo nila? Sasalakayin mo rin ba talaga sila? Nang marinig ang tanong na ito, napangiti si Dragonwake. Dati. Nagulat. Sa tingin mo, paano mo sila nasubaybayan noon? Habang nagsasalita siya, naglabas si Dragonwake ng isang tracking device na parang sobrang laki ng cellphone. Nang makita ito, nagpalitan ng tingin si Wolfman Prince at Raven God at agad na naunawaan ang ibig sabihin nito. Narinig namin noon na ang Dragonwake ay hindi talaga ang pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps. Hey! Parang matagal nang hindi nasisiyahan ang Dragonwake. Panunuyan ni Raven Demon. Narinig ito ni Dragonwake ngunit hindi tumugon. Pa-impulse siyang ngumuso. Enough talk. Fair na. Si Emerson at ang iba pa ay dapat na masaktan ng husto ngayon. Habang mahina sila, kunin natin ang kanilang buhay. Kabanata 809, Nangangatuwiran sa Masasama. Sa ilalim ng takip ng gabi, sa ilalim ng altar. Mayroong halos 180 tao mula sa 4 na pangunahing puwersa.
Ang kanilang orihinal na plano ay alisin ang mga miyembro ng Lachi Fire Security Group at pagkatapos ay umalis sa Bloodline Ancient Domain. Gayunpaman, sa sandaling ito ay hindi inaasahang naging mga nagkalat na bangkay na kumalat sa buong lugar. Maging si Ricardo, na nasa gitna pa rin ng isang pambihirang tagumpay, ay hindi personal na kumilos. Si Summer, na kasing lakas ng isang napakalakas na eksperto sa Nascent Soul, kasama sina Emerson at Noah, ay walang kahirap-hirap na nilipol ang 180 mapanlinlang na mga kaaway na ito. Nag-isyemek ng mga tao mula sa Prayosha. Bakit? Bakit lahat kayo hindi nasaktan? Sa sandaling ito, ang hukom mula sa Purifying World Ecclesiachi ay may transparent na butas ng dugo sa kanyang dibdib. Tinitigan niya si Emerson, Noah, at ang iba pa ng walang gana, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagtatanong. Parang hindi siya mapakali. Bagamat ang mga taong ito ay mukhang magulo at puno ng dugo, sila ay dapat na malubhang nasugatan. Gayunpaman, walang bakas ng malubhang pinsala nang umatake sila ngayon. Maging si Wolfman Prince ay napunit sa kalahati ni Summer, kasama ang kanyang mga laman loob na nakakalat sa lupa. Kahit na ang Wolfkin tribe ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan sa pagbabagong buhay, malabong mabuhay siya. Bago ang kanyang kamatayan, nagsuot din siya ng hitsura ng ayaw at pagkalito habang nakatitig sa matangkad na figure na mahigit 2 metro ang taas. Blood Royal. Bakit? Hindi ba umalis lahat ng taga-bloodline? Bakit makikipagsabuatan ang Blood Royal sa mga tao mula sa Lachi Fire Security Group? Nang marinig ito, malamig na bumantong hininga si Summer, isang dampi ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang kaakit-akit na mukha. Makipagsabuatan. Hindi ko talaga gustong marinig iyon. Habang nagsasalita siya, lumakad siya at tinapakan ang ulo ni Wolfman Prince. Agad na bamuka ang kanyang bungo, nag-iwan ng isang pool ng pula at puti sa lupa. Iniligtas siya nito sa sakit ng unti-unting pagkamatay na kalahati na lang ng katawan niya ang natitira. Samantala, ang Raven God at Raven Demon mula sa Thousand Birds Gate ay matagal nang naging walang buhay na mga katawan, ang kanilang mga ulo ay hindi matagpuan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Noah ay kalmado tulad ng tubig, na may bakas ng galit at kalungkutan. Naglakad siya patungo kay Dragonwake, na nakahandusay sa lupa. Nasa mga kamay ni Noah ang 2 tracking device na parang malalaking cellphone. Ang kanyang mga mata ay tila na puno ng nagngangalit na galit. Pagkalapit, halos hinanap niya ang katawan ni Dragonwake at nakakita ng isa pang tracking device. Pagkatapos, galit niyang inihagis ito sa lupa sa tabi ng Dragonwake. Sa puntong ito, dumudugo si Dragonwake mula sa kanyang bibig at ilong, na nakatungo ang kanyang mga binti sa kabilang direksyon. Malinaw na nagdamo siya ng malubhang pinsala. Pagtingin kay Noah sa harap niya, pilit niyang binasa ang puwetan, puno ng gulat at takot ang mukha. Hindi niya inasahan na kapag ang natitirang mga eksperto mula sa 4 na pangunahing puwersa ay nagtipon upang kabkuban ang mga labi ng Lachi Fire Security Group, ito ay haantong sa ganito. Hindi nasaktan sina Emerson at Noah. At kasama pa rin nila ang reyna ng bloodline, tila kasabwat. Ang grupong ito ng mga tao ay maaaring ituring na makapangyarihan, ngunit hindi sila kalaban para sa kanilang mga kalaban. Dragonwake. Kaya ikaw ang palihim na minamanipula ang mga tao mula sa 3 malalaking puwersa para salakayin kami. Pinandilatan ni Noah si Dragonwake, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagtatanong. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan niya ang kwelyo ni Dragonwake at umungol sa mahinang boses, bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Tinatrato kita bilang isang kapatid, ngunit nagplano ka laban sa akin sa likod ko. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Dragonwake, isang mapanuksong ekspresyon ang lumilitaw sa kanyang mukha. Tinatrato ba ako bilang kapatid? Hahaha. Itinuring akong kapatid at inalis ang posisyon ni Dragonwake bilang pinuno. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Noah. He chuckled and said, paano kung magbago ang posisyon ni Dragonwake kay Lige dahil sa sinabi ng leader at ni Emerson? Kusa mong isinuko ang iyong posisyon kay Emerson. Hindi ko talaga akalain na magdadala ka ng sama ng loob sa sarili mo.
Mabuti. Kahit na iniisip mo na nagbago ang posisyon ni Dragonwake kay Lige, umalis na kami. Wala nang nakikipagkumpetensya para sa posisyon ng pinuno. Bakit ka nakipagsabuatan sa tatlong pangunahing puwersa at sinubukan kaming patayin? Bago ito, sinabi ni Ricardo at Emerson na hindi nila mapagkakatiwalaan ang Dragonwake. Hindi naniwala si Noah noon. Ngayon, nasa harapan na niya ang masakit na katotohanan. Nang umalis kayong lahat ng walang sabi-sabi at naging sanhi ng paghina ng lakas ng Dragonwake, kinailangan kong humanap ng paraan para makabawi. Kung hindi, malalamon tayo ng tatlo pang malalaking puwersa sa madaling panahon. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging hindi matuwid at pagtataksil muna sa akin. Dragonwake said through gritted teeth. Nang matapos siyang magsalita, tinapik ni Emerson ang balikat ni Noah at sinabing, Noah, bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Papuntahin natin siya. Dahil dumating na ito sa puntong ito, bakit mo kailangang makipagtalo? Bakit ka ba mag-abala sa pangangatwiran sa kanya? Noong nasa paligid ka, nagseselos siya at nag-aalala na makokontrol mo ang awaken ng Dragon Mercenary Corps mula sa kanya. Noong umalis ka, nagalit siya sa iyo dahil pinahina niya ang lakas ng awaken ng Dragon Mercenary Corps. Ang mga marangal na pag-iisip ay bukas ang isipan habang ang masama ay makitid ang pag-iisip. Kahit anong gawin mo, maaalala ka lang na may galit sa mga ganyang tao. Ang pakikipagtalo sa gayong mga tao at pagtatanong kung bakit ay isang pag-aaksaya lamang ng mga salita. Huminga ng malalim si Noah, tahimik na tumango, at saka tumalikod. Kung tutuusin, sila ay minsang magkakaibigan. Ayaw ni Noah na personal na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Si Emerson ay may hawak na kutsilyo sa isang kamay at naglakad patungo sa Dragonwake na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Nang kaharap ni Noah kanina, bakas sa mukha ni Dragonwake ang pangungutya. Tila nagpapanggap siyang matigas bago siya mamatay. Pero ngayon, nagbago talaga ang ekspresyon niya. Alam niyang papatayin talaga siya ni Emerson. Nang tunay niyang naramdaman ang papalapit na kamatayan, ang takot at kalakip sa buhay ay lumundag sa puso ni Dragonwake. Sa pagkakataong ito, ang kanilang nagkakaisang puwersa sa Bloodline Ancient Domain ay nagbigay sa kanya ng lakas na maihahambing sa isang eksperto sa huling yugto ng Golden Core Realm. Hanggat maaari siyang umalis dito ng buhay, maaari siyang kumilos ng walang ingat sa labas ng walang anumang pagpigil. Kilala siya sa kanyang pagiging malabag at may hindi mabilang na mga manliligaw na naghihintay sa kanya sa labas. Talagang ayaw ng Dragonwake na mamatay ng ganito. Kabanata 810, Kondisyon para sa Survival. Samantala, sa kabila. Bagamat nagmumuni-muni si Ricardo para makalusot, alam na alam niya ang nangyayari sa labas. Tungkol sa mga plano ni Dragonwake, Wolfman Prince, at ng iba pa na alisin ang mga miyembro ng Lachi Fire Security Group, 4 na salita lang ang naisagot ni Ricardo, bring it on. Kung si Emerson lang at ang iba pa, baka kinailangan ni Ricardo na personal na makialam at matakto ng kanyang pambihirang proseso. Ngunit sa tag-araw na regalo, sa kanyang pinakamataas na lakas ng yugto ng Nascent Soul, hindi ba magiging madali para sa kanya na lipulin ang mga ito? Sa sandaling ito, ang Grand Chi Gathering Formation ay nagko-convert ng napakalaking dami ng enerhiya sa purong espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na hinihigop ni Ricardo sa pamamagitan ng paghinga. Ang lakas ni Ricardo ay unti-unting lumalapit sa Nascent Soul Realm mula sa tuktok ng Golden Core Stage. Ang orihinal na makapangyarihang totoong enerhiya ay dumaloy sa kanyang mga meridian tulad ng mga ilog at dagat. Nagdala ito ng kakilakilabot na kapangyarihan at enerhiya, dahilan upang maglabas ng tunog si Ricardo na parang paghampas ng mga alon. Ang ganitong kababalaghan ay hindi isang bagay na maaaring mangyari sa panahon ng isang pambihirang tagumpay para sa mga mababang antas na magsasaka. Ang Nascent Soul Realm ay talagang isang makabuluhang pagbabago. Masasabing ang pinakamaraming eksperto sa yugto ng Golden Core, maliban kung sila ay mga kakatwang henyo tulad ni Ricardo, ay walang alinlangan na papatayin sa isang iglap ng maagang yugto ng Nascent Soul Cultivator.
Ang mga dalubhasa sa nascent soul ay nagtataglay ng kapangyarihang dala ng embryonic form ng laws of heaven's path. Sa pagbuo ng nascent soul dantian, ang dantian ay nagkamit ng espiritualidad, at ang pagmamanipula, paggamit, at kapangyarihan ng tunay na enerhiya ay hindi maihahambing sa dati. Ang dantian ni Ricardo ay orihinal na isang embryonic form lamang ng nascent soul. Ngunit sa sandaling ito, ang balangkas ng embryonic form na iyon ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Para bang isang batang kasing laki ng walnut ang buntis sa loob ng dantian ni Ricardo. Habang siya ay umuusad patungo sa nascent soul realm, unti-unting lumitaw ang mga daliri, paa, at maging ang mga tampok ng mukha ng nascent soul na ito. Buzz! Sa wakas, na sinamahan ng hindi mahahalata na pagbabago-bago sa langit at lupa, ang aura ni Ricardo ay tumaas. Pagkatapos ay mabilis na nagtagpo. Phew! Ito ba ang tunay na nascent soul realm? Parang, napakalakas. Ang kabuuang halaga ng totoong enerhiya sa aking katawan ay tumaas ng higit sa 10 beses kumpara sa dati sa peak golden core stage. At mas masigla pa. Ngayon, natatakot ako na madali kong madaig ang ordinaryong peak nascent soul cultivators, di ba? Iniisip ko kung may kapangyarihan ba akong labanan ang mga eksperto sa maagang yugto ng void reclusion. Sa bloodline ancient domain na ito, kahit na naranasan na ni Ricardo ang pakiramdam na nasa early stage na nascent soul level sa pamamagitan ng pagsipsip ng asensya ng dugo at chi mula sa mag-ama ng pamilyang Neil, mayroon pa ring gap kumpara sa tunay na nascent soul. Kaharian. Ang pinakahalatang pagkakaiba ay ang pagbabago ng nascent soul dantian, na naging dahilan upang ang kanyang tunay na enerhiya ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ngayon, ginagamit man para sa pag-atake o pagbuo ng defensive true energy, ang tunay na enerhiya ni Ricardo ay hindi maihahambing noong siya ay nasa peak golden core stage na may halong bloodline power. Sa susunod na sandali, tumayo si Ricardo at nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang hindi pa lubusang neresolba ang mga bagay sa labas. Huwag. Huwag mo akong patayin. Emerson, hindi mo ako mapapatay. May umaalalay sa akin. Kung papatayin mo ako, tiyak na mahaharap ka sa walang katapusang problema. Kumikislap ang mga mata ni Dragon Wake habang agad na sinisigawan si Emerson. May umaatres sa'yo. Pinag-uusapan mo ba ang Awakening Dragon Mercenary Corps sa labas? Sa tingin mo ba natatakot ako? Ngumisi si Emerson at nagtanong bilang tugon. Alam niya na ang Dragonwake, bilang pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps, ay nagdala lamang ng bahagi ng kanilang mga elite na miyembro sa Bloodline Ancient Domain sa pagkakataong ito. Marami pa silang mersenaryo sa labas. Gayunpaman, ang mga mersenaryong iyon na maaaring maging sanhi ng panginginig ng mga ordinaryong tao sa takot at kahit naguluhin ang kapayapaan ng isang maliit na bansa ay hindi nagdulot ng anumang banta sa Lachi Fire Security Group. Hindi ko ito mercenary group. Ang pamilya ko ang sumusuporta sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Galing talaga ako sa Ancient Martial Clan. Umiling si Dragonwake at sinabing, isang sinaunang martial clan. Alin? Tanong ni Emerson. Bilang isang dating disipulo ng Havertown Mountains, hindi siya masyadong nagulat nang marinig ang tungkol sa mga sinaunang martial sects o clans. Ang pamilya Winter. Ang aming pamilya ay humiwalay sa isang tiyak na pamilya ng sinaunang MacDonald. Naiintindihan mo ba? Napakalakas ng pamilya ng sinaunang MacDonald na hindi mo maisip. Madali ka nilang mapupuksa. Ang tunay kong pangalan ay Dragonwake Winter. Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, ang pamilya Winter ay maghihiganti sa iyo. Kung ang balitang ito ay umabot sa pamilya ng sinaunang Willis, magdurusa ka sa hindi maisip na mga kahihinatnan. Same time at mariing idineklara ng Dragonwake. Nang matapos magsalita si Dragonwake, saglit na kumislap ang mga mata ni Emerson bago siya malamig na bumantong hininga at sinabing, magtiwala ka, walang makakaalam na pinatay kita. Naway maging multo ka at umalis sa Bloodline Ancient Domain na ito. Magpadala ng pangarap sa iyong pamilya. Ang mga mata ni Emerson ay puno pa rin ng hangarin na pagpatay, na hindi nagpapakita ng pagbabago.
Totoo man o mali ang sinasabi ni Dragonwake na siya ay mula sa isang ancient martial clan, kahit na ito ay totoo, kailangan pa rin siyang patayin. Ang kabilang partido ay isang tusong tao na nagtatanim ng puot sa kanila at nagbuo ng sama ng loob sa kanila. Kung hindi nila siya pinatay ngayon, hindi ba siya maghihiganti? Sa halip na iwanan ang mga potensyal na problema, mas mahusay na ganap na alisin ito. Hindi naniniwala si Emerson na sa dayuhang lupaing ito at maging sa loob ng nakahiwalay na Bloodline Ancient Domain, malalaman ng sinuman sa labas kung papatayin niya ang mga tauhan ni Dragonwake. Maliban kung ito ay isa sa mga kapatid mula sa Lachi Fire security group na sadyang nagpapakalat ng balita. Sa sandaling ito, pakiramdam na hindi hamina ang layunin ng pagpatay ni Emerson kahit kaunti, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dragonwake. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at apurahang sumigaw, "Teka! May kondisyon pa ako. Mayroon akong treasure map na nauugnay sa isang pambihirang kayamanan. Ang kayamanang ito ay hinanap ng kahit na makapangyarihang ancient martial clans tulad ng Ancient Winter Family. Kung hindi mo ako papatayin, ibibigay ko sa iyo itong treasure map." "Paano naman? Paano naman? Huwag mo akong patayin. Iligtas mo ang aking buhay, at hindi mo ito pagsisisihan." Ha! Tila nagmamakaawang aso na ngayon si Dragonwake habang kinakawag-kawag ang kanyang buntot at nakikiusap kay Emerson. Parang gumawa pa siya ng kung anong uri ng kayamanan. Bilang tugon dito, diretsyong ngumisi si Emerson at ayaw makinig sa mga kalokohan ni Dragonwake. Ngumuso siya ng masama at sinabing, "Tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan. Lokohin mo ang ibang tao papunta sa impyerno." Sa sinabi nito, itinaas niya ang kanyang sandata sa kanyang kamay at naghanda sa paghampas sa ulo ni Dragonwake. Nang makita ito, napuno ng kawalan ng pag-asa at gulat ang mukha ni Dragonwake. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw, dahilan upang ang paggalaw ni Emerson ay agad na nanigas sa kinatatayuan. "Emerson, maghintay.